Breaking news, Japan nag-deploy na rin ng J-15 fighter jets sa Europe at Ukraine. Muling pinasabog ang oil refinery ng Russia. Sa patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng Russia at NATO ay hindi na nakapagpigil pa ang Japan matapos nitong magpadala ng mga F-15J fighter jets sa Europa. Ang deployment ng mga fighter jets ay para makilahok sa NATO habang tumitindi ang tensyon laban sa Russia. Gaano nga ba kalaki ang epekto ng deployment na ito at higit sa lahat ay ano ang magiging sagot dito ng Moscow? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Kakalanding lang ng mga fighter jets ng Japan sa Europe at ito ang unang beses sa buong kasaysayan ng military nila. 4 na F-15J fighters ang lumapag sa RAF Königsberg sa Eastern England kahapon, isang hakbang na ayaw makita ng Russia at China. Ayon kay Japan's Defense Minister na si Gen Nakatani, malinaw ang mensahe. Ang deployment na ito ay sumisimbolo sa iisang pagkaunawa na ang seguridad sa Euro-Atlantic at Indo-Pacific regions ay hindi mapaghihiwalay. Kasama sa misyon ang 180 Japanese personnel na nakabase sa Alaska, Canada, UK at Germany. Pero bakit nga ba magpapadala ang Japan ng warplanes 8,000 milya mula sa kanilang bansa? Simple lang ang sagot, dahil sa nangyayari ngayon sa dalawang kontinente. Tuloy-tuloy ang gera ng Russia sa Ukraine habang pinalalakas naman ng China ang military pressure sa paligid ng Taiwan at South China Sea. Nakikita ng NATO na konektado ang mga banta na ito, isang bagong security reality kung saan ang aggression sa isang rehiyon ay nakakaapekto sa stability ng iba pang lugar. Ang deployment na tinawag na Atlantic Eagles ay patunay na kayang ipakita ng Tokyo ang military power nito lampas sa nakasanayang limitasyon. Ayon kay UK Defense Secretary na si John Healey, ito ay konkretong ebidensya ng pagtutok ng London sa Indo-Pacific. Partikular na hiniling ng Britain ang partisipasyon ng Japan para palakasin ang ugnayan ng Asian democracies at European allies. At hindi basta ordinaryong Japanese fighters ang pinadala. Ang mga F-15J ay kumakatawan sa pinaka-advanced na aircraft ng Japan na compatible sa NATO standards. Ayon sa defense analyst na si Akil Kadidal mula sa Jane's Information Services, makikita na sa logistics pa lang ang commitment ng Japan. 2 KC-46 at KC-767 refueling tankers plus 2 Kawasaki C, 2 cargo transports ang sumusuporta sa fighter deployment. Kwento na rin ang ruta nito mula sa Koshi Air Base sa Japan, dumaan sa Air Force Base sa Alaska, tapos sa Goose Bay sa Canada bago tumawid ng Atlantic. Matagal nang pinagplanuhan ito. Noong Enero, nagbukas ang Japan ng unang diplomatic mission nito sa NATO headquarters sa Brussels. Ibig sabihin, may matagal nang binubuong pundasyon para sa military cooperation. Pero may isa pang dahilan kung bakit pinush ang deployment na ito. Halos 3 taon nang pinapanood ng Japan kung paano ipinagtatanggol ng Ukraine ang sarili nito laban sa mas malaking military force. Nakikita ng Tokyo ang kahalintulad na sitwasyon pagdating sa China at North Korea. Kaya malinaw ang mensahe para sa Beijing at Moscow. Kapag may banta, magtutulungan ang mga demokratikong bansa sa military response kahit sa magkaibang kontinente. Diretsahang sinabi ng NATO commentary, hindi na nagtatapos sa North Atlantic ang boundaries ng deterrence, umaabot na ito sa Indo-Pacific. Ibig sabihin, naghahanda ang Japan para sa mga senaryo kung saan posibleng magkaroon ng sabay-sabay na krisis na mangangailangan ng mabilis na military redeployment mula Europe hanggang Asia. Isipin mo kung ano ang kailangan para dito, Japanese pilots na nagtitraining kasama ang British Typhoons at German Eurofighters, ground crews na natututo ng NATO refueling procedures, command structures na ina-align kahit iba-iba ang wika at military culture, mahalaga rin ang timing. Katatapos lang ng military exercises ng Russia at Belarus malapit sa NATO borders. Pinalakas naman ng China ang naval operations nito sa Arctic, malayo sa tradisyonal na teritoryo nito. At ang sagot ng Japan? Harapin ito ng personal, dala ang combat aircraft na handang lumipad kasama ng NATO forces. Kailangan din ng context. Tradisyonal na nililimitahan ng konstitusyon ng Japan ang military operations nito sa self-defense. Kaya ang pagpapadala ng fighter sa Europe ay pagbasag sa 79 na taon ng president simula matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Malawak ang suporta ng Japanese public sa misyon na ito
Ayon sa recent polls, 68% ay pabor sa mas malapit na defense ties sa NATO nations. Pero hindi lahat masaya. Tinawag ng Russia's Foreign Ministry ang deployment na destabilizing at provocative. Samantala, ang state media ng China ay nag-label dito bilang mapanganib na militarism na bumabalik sa Japan. Ang mga reaksyong ito ang mismong nagpapatunay kung bakit mahalaga ang deployment na ito. Mas gusto ng authoritarian powers na magkakahiwalay ang mga demokratikong bansa para madali silang ma-pressure ng paisa-isa. Pero ang European deployment ng Japan ay nagpapahirap sa strategy na iyon. Kung atakihin kasi ang Taiwan, may posibilidad na magkaisa ang tugon ng Asian at European allies. Kung magkaroon ng aggression sa Eastern Europe, maaring magpatupad ang Japan ng sanctions at magbigay pa ng military support. Ipinapakita rin ng mga numero ang pagbabago. Tinaasan ng Japan ang defense spending nito ngayong taon sa higit 50 bilyong dolyar. Plano nitong maabot ang NATO 2% GDP target pagsapit ng 2027. Samantala, ang 4 na F-15 na nasa Europe ngayon ay simula pa lang. May mahigit 200 katulad na aircraft ang Japan's Air Self-Defense Force na pwedeng i-deploy globally. At lampas pa sa military hardware ang implikasyon nito. Kasama rin dito ang energy security, supply chains, at technology sharing sa bagong alignment na ito. Nakadepende ang Japan sa oil shipments mula Middle East na dumadaan sa mga tubig na unti-unting kinokontrol ng China. Kailangan naman ng Europe ang Asian semiconductors at rare earth minerals para sa green transition nito. Pareho rin silang humaharap sa banta ng cyber attacks at hybrid warfare tactics sa critical infrastructure. Tinutugunan ng Atlantic Eagles ang mga shared vulnerabilities na ito sa pamamagitan ng mas malalim na cooperation. Ngayon, fighter jets pa lang. Bukas pwedeng maging joint cyber defense o coordinated sanctions. Magpapatuloy ang deployment hanggang susunod na buwan, may mga exercises na nakaplano sa Germany. Pero ang strategic shift na dala nito ay tatagal ng mas matagal. Samantala sa loob lang ng 20 araw, pinasabog ng Ukrainian drones ang 15 oil refineries sa Russia. Ayon mismo sa mga internal channels sa Russia, nagpapanik na raw ang buong energy sector nila. Ito ang pinakamalalim na atake ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia. Yung ibang refinery na tinamaan nasa mahigit 700 kilometro mula sa Ukrainian border. Ayon sa Ukrainian General Staff, ang Saratov refinery lang ay gumagawa ng 7 milyong tonelada ng langis kada taon. Ito ay higit 2% ng kabuuang refining capacity ng Russia. Pero hindi ito basta random na mga target. Lahat ng facility na tinamaan ay nagbibigay ng fuel direkta sa mga puwersang militar ng Russia na lumalaban sa Ukraine. Bakit ba todo panic ang mga opisyal ng Russia sa mga ataking ito? Kasi ang industriya ng langis ng Russia ang nagbibigay ng pera para punduhan ang war machine ni Putin. Kung wala ang oil revenues, hindi sila makakabayad ng sundalo, hindi makakabili ng bala, at hindi rin mamementena ang mga gamit militar nila. Ramdam na agad ang epekto. Araw-araw, nag-uulat ang media ng Russia ng fuel shortages sa iba't ibang rehiyon. Maging ang export routes sa Black Sea at Baltic ports ay nakakaranas ng matinding disruptions. Ayon kay Zelensky, malinaw ang strategy ng Ukraine. Ang oil at gas infrastructure ng Russia ay pangunahing pinagmumulan ng kita na ginagamit para punduhan ang digmaan laban sa Ukraine. At ang mga numero nagsasabi ng mas malaking kwento. 15 strikes sa loob ng 20 araw, mas marami pa kaysa sa lahat ng atake noong Agosto na pinagsama. Ibig sabihin, pinapabilis ng Ukraine ang kampanya nila habang papalapit ang taglamig. Ang pag-atake sa Novokuibishevsk refinery sa Samara Oblast ay patunay na mas lumalawak ang range ng Ukraine. At dahil dito, napilitang i-ground ang mga flights sa Samara Airport. Pero higit pa sa simpleng pagputol ng fuel supply ang epekto ng mga ito. Ilang araw lang ang nakalipas, inanunsyo ng European Commission ang bagong sanctions laban sa Russian liquefied natural gas. Kasama rin dito ang mga financial entities at vessels na konektado sa oil exports ng Russia. Malugod itong tinanggap ni Zelensky. Sabi niya, ito raw ang tumatama mismo sa key engines of the war economy, energy revenues, finance, high-tech inputs at ang military-industrial base ng Russia. Pero may mas malalang problema ang Russia bukod sa sanctions. Araw-araw ay mas lumalakas ang drone capabilities ng Ukraine. Kung dati paminsan-minsan lang sila makastrike, ngayon ay isa na itong sistematikong kampanya laban sa critical infrastructure. Kinumpirma ng General Staff na parehong Saratov at Samara strikes ay nagdulot ng malalaking pagsabog at sunog. Hindi madaling palitan o ayusin ang mga ganitong facility. Bawat strike, nag-aalis ng refining capacity na aabutin ng linggo o buwan bago maibalik. Bago pa man ang mga ataking ito,
hirap na ang Russia sa fuel distribution. Ngayon, may mga truck driver na naguulat na ilang araw silang naghihintay para sa diesel deliveries at may mga rehiyon na nagrarasyon ng fuel para lang sa essential services. At tandaan, papasok na ang taglamig. Tumataas ang demand ng fuel sa buong Russia habang bumabagsak naman ang refining capacity. Mas malakas ding kumonsumo ng diesel ang mga tangke kapag malamig ang panahon at mas maraming fuel ang kailangan ng supply trucks para makadaan sa nagyayelong kalsada. Kung walang sapat na fuel supply, hindi kayang ipagpatuloy ng Russian forces ang kasalukuyang operasyon. May mga unit na naguulat na mismong combat missions nila ay apektado ng fuel shortages. Diretsyong tama rin ito sa budget ng Russia. Bawat tanker na hindi makapag-load, milyon-milyong dolyar ang nawawala. 40% ng oil exports ng Russia ay dumadaan sa Black Sea, habang 35% naman ay sa Baltic ports. Parehong nakakaranas ng pressure mula sa Ukrainian strikes at international sanctions. Dagdag pa rito, tumatanggi na ang insurance companies na mag-cover ng mga barkong may kargang Russian oil at ang mga ship owners naniningil ng mas mataas na bayad dahil sa risk. Ito ang dahilan kung bakit nagpapanik ang Russian information channels. Nakikita nila ang isang kampanyang tuloy-tuloy na hindi nila kayang kontrahin ng epektibo. Hindi kayang protektahan ng air defenses ang lahat ng refinery sa napakalawak na teritoryo ng Russia. At kung ililipat nila ang depensa para protektahan ang oil facilities, magiging bukas naman ang mga military targets. Ipinakita ng Ukraine na kaya nilang tamaan ang kahit aling parte ng energy network ng Russia. Walang refinery ang tunay na ligtas laban sa drone attacks. At sa mathematics, lugi ang Russia. Gumagastos ang Ukraine ng libo lang sa drones na sumisira ng pasilidad na milyon ang halaga. Samantalang ang Russia kailangan magdepensa sa lahat ng lugar habang ang Ukraine sila ang namimili kung kailan at saan sila aatake. Bawat linggo, mas lumalakas ang asymmetric advantage na ito. At kung magtutuloy-tuloy hanggang winter, posibleng harapin ng Russia ang pinakamalalang fuel crisis simula pa noong Soviet collapse. Kapag walang fuel, babagal o titigil ang military operations. Direkta ring tatama sa mga sibilyan dahil tataas ang presyo at magkakaroon ng shortages. At kapag hindi na makapagpainit ang mga bahay at hindi na makapagmaneho ang mga tao, babagsak lalo ang suporta ng publiko sa digmaan. Ipinapakita nito na lumipat na ang Ukraine mula sa depensa tungo sa strategic offense. Hindi na lang sila nagpoprotekta ng teritoryo. Sistematikong pinapahina nila ang kakayahan ng Russia na magpatuloy sa digmaan. At ang panik sa mga Russian channels ay patunay na naiintindihan nila kung ano ang paparating. Nakikita nilang lumalakas ang kalaban habang sila mismo ay unti-unting humihina.